makikita natin dito nga sa Apostol Pablo nanalangin sa Panginoon na ang kanyang mga kalahi, ang kanyang bansa ay magkaroon ng kaligtasan. So yun naman talaga ang purpose ng gospel. Kaya nga sa Apostol Pablo, pinapahayag niya ang mensahe sa kaligtasan. So kung ang mga hintil ay tinuturuan niya sa about sa gospel, sa magandang balita, kasi ngayon yung purpose, at yun ang pinapahayag niya Apostol Pablo, ang magandang balita. So kung nagbahagi siya sa mga hindi Hudyo, kaya nagdasal sa Panginoon na ang kanyang kabayan, kanyang kalahi, magkaroon din ng kaligtasan. Ganun din sa atin din, di ba? Na tayo nagkaroon, na-encounter natin si Jesus, natanggap natin ang gospel, nagkaroon tayo ng kaligtasan. So, pinanais-nais din natin ng ating mga mahal sa buhay ay magkaroon din ng kaligtasan. Diba? Do you remember yung Gilgard? Oo. Pati yung kanyang pamilya nagkaroon ng kaligtasan. Ang kaligtasan na tinutukoy, hindi yung mga problema sa mundo. Hindi yung ating kaluluwa na siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit gusto ni Apostol Pablo na ang kanyang bayan ay magkaroon ng kaligtasan, ang kanyang kalahi? Verse number 2, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Kasi sa Apostol Pablo, grabe, when it comes in obeying the Lord, sabi pa sa Philippians chapter 3, blameless. Wala tayong masabi kay Apostol Pablo when it comes in obeying the law, when it comes in righteousness. Kasi sa Apostol Pablo, isa siyang Pariseo. Isa siyang Pariseo. Sinusunod talaga nila ang kautusanan Diyos. Kung ano ang sinabi sa kautusan, yun na sinusunod nila. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Verse 3, dahil hindi nila kinilala ang pamamaraanan Diyos o panggawing matuwid ang tao at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamaraan, hindi sila nagpasakop sa pamamaraan itinakda ng Diyos. Kasi gusto, yun naman talaga tayo, gusto talaga tayo magkaroon ng kaligtasan. Gusto tayo magiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Gusto tayo makapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya gumagawa tayo ng sarili nating kaparaanan kung paano tayo maligtas. Bakit kaya natanongin natin yung mga tao, o yung mga taong natanong natin kung paano ba makapasok sa kaharian ng Panginoon. Mostly, ang mga sinasabi nila is gumawa ng kabutihan. Magpakabait, ganito ang gawin para makapasok sa kaharian ng Diyos. Well, ganito rin ang mga Israel, ang mga Hudyo. Kaya nga sinunod nila ang batas kasi gusto silang matuwid sa Panginoon para makapasok sila sa kaharian ng Diyos. Ang problema, ganito, tignan niya, may relihiyon sila, pero hindi nila alam ang kaparaanan kung paano makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya yung always yung sinasabi na hindi batayan ang relihiyon para tayo makapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya nga, ano sabi ako sa Pablo? Dahil hindi nila kinilala ang pamaraanan Diyos. Pag hindi natin kilalanin at tanggapin ang kaparaanan ng Diyos para tayo ay magiging matuwid, hindi talaga tayo magkaroon ng kaligtasan. Kasi gagawa tayo sa sarili nating kaparaanan. Si Jesus ang gumawa ng kaparaanan sa kaligtasan. Okay? Siya ang namatay, siya ang nagsakripisyo, buhay niya ang kanyang inalay, ang kanyang binigay. So paano tayo magkaroon ng kaligtasan? Dapat sundin natin ang kaparaanan ni Jesus para magiging tayong matuwid. At nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraan na itinakda ng Diyos. So kailangan natin magpasakop. Huwag tayong gagawa ng sarili nating kaparaanan. Kaya nga, sa panahon natin ngayon, daming mga relihiyon, ang daming nagbabasa sa salita ng Diyos, pero hindi alam ang kaparaanan kung paano
magkaroon ng kaligtasan. Kasi tinutukoy ni Apostol Pablo dito is kaligtasan. Sapagkat, verse number 4, si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Tignan niyo, paano tayo magkaroon ng kaligtasan? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Hesus Kristo. Tanongin ninyo, paano ba tayo pastor maligtas? Paano ba ako magkaroon ng kaligtasan? Well, dapat tayo mananampalataya ng totoo kay Hesus Kristo. Hindi yung pananampalataya na sa nguso lang, sa isip at sa bunganga lang. Ang hinahanap ng Panginoon sa atin, tunay